Elephant land, Larry neon lit club, flashing lights bouncing off the floor, confident energy in the air. People moving to the beat, loud brass hits cut through the mix, adding a bold statement. The bass is deep and bouncy, making the beat feel infectious. Hi-hats and coax elements give it that signature club rhythm. Come with that sassy female lovers with power, her female undercover, you can pulling energy. A deep 808 bass pulses under claps and hi-hats, slowly building energy. I know you want it, trap style drums kick in. Ngunit kapitan, bakit patungo sa dakong ninyo ng mga taga-timor? Sapagkat doon ay napakababaw lang po, madam. Pero hindi ibig sabihin na ganito na kahit wala na sa katwiran at gayon din naman si Padre Gino. Masama sa lawa. Sadya namang walang mabuting lawa dito. Ang gagabutan ay malubhang madali at walang anumang gagastuhin. Tatawarin ako ni Ginoong Simon, naging kagalang-galang na kaibigan, sa kadailan ng hindi ako makakapayag. Maraming salapi ang magagastos, marahil ay sisira tayo ng mga bayan. Inisirain. Ngunit Ginoong Simon, Manali kayo dun ng statue. Sa ganyan lang na paraan mangyayari ang malaking gawain sa munting bukod. ngunit ang ganong pamamaraan, Ginoong Simon, ay magsasanay ng kaguluhan. Kaguluhan? May magsikan ba ang bayang Egypt minsan man? Na magsikan ba ang piit sa udyo sa lapang ng mawain sa Titus? Hindi ko akalain mahina pa pala sa nagsasabi sa kasaysayan. Ang kahirapan ay sa dahilang hindi Egypt ni Hudyo ang inyong kaharapin. At ang bayang ito ay hindi minsan naging magsigna. Noong pinahila ang laking kahoy upang gawing daungan dahil sa mga pare. Ang mga puno ay malayo na at mga puno ito hindi na muling magsikan dahil sa gaway at buwis. Hindi ba't pinupuri yung Padre Salvi ay ang bahay at pagamutan sa Los Baños na ginagawa ng general? Hindi magsigna noong araw. At pasi malit natin. Wala. Ang nasabi na. At kayo Padre Salvi ay huwag nang sabi ng wikang Latin at kabubuhan. Platong Amerikano. Hindi English. Sinasabi ko sa inyo, Vincent, na ang mga kasamaan nangyayari dito ay bunga ng hindi pagtatanong sa mga taong matagal na ninirahan dito. Parang ang kaunti niya. Nakakita na kayo ng pato? Hindi na ako huligam sa lao. Hindi kailangan maging hindi ako bumabati ng bagay na yan. So, magkaroon ng paningin. Diyan nga ang tungo ko. Pinahihintulutan niyo ba akong makasulat ng isang artikulo sa bagay na ito? Napaka-kaunti ng nag-iisip sa lupang ito. Kung ang lahat ay mag-aalaman ng pato, dami na itlog ng galot. Nakakonsidere, maaaring bayaan ang isara ng awa. Kumusta si Kapitan Tiago? Mabuti. Kasi Kapitan Tiago ay ayaw pumayag sa anumang pangangalaga. Sa udyok ng mga tao, na pinapunta ako sa San Diego upang bisitahin ko ang mga bahay doon. Ngunit ang tunay na sanhi ay upang makahitid siya ng opyo. Ang upyo ay isa sa salot sa pangito. Ngunit kung balikan natin ang Akademya ng Ipapasila, ito ay pinatutunayan ko sa inyo na hindi magagawa. Magagawa po. Iniintay lang po ngayon o bukas ang Bayandolot. Si Padre Eren ay marami rin nakita niyo sa itaas ay hinandugan namin ng 2 kabayo ay nangako sa amin na magiging pag-usap siya sa general. Wala ka bulo.
Lumaban man siya, kahit kasama upang sa Los Baños sa harap ng general. Batid ko na. Ngunit kung makuha ninyo ang paikulo, saan kukuha ng salapi? Mayroon kami. Lahat ng mag-aaral ay mag-aambag ng sikaptra. Ngunit ang mga magtuturo, Meron kami. Kalahati Pilipino at ang kalahati ay Kastila. at ang bahay, Ay, dinulot ng mayamang si Makaraig ang isa niyang bahay. kung sa bagay, hindi naman lubhang masamang panukala at yamang hindi na mapapag-aralan ng Latin, ay yamang mapag-aaralan man lang ang wikang Kastila. Banggit nga pala, Tiya. Alam mo bang pinagbili sa akin na hanapin ng kanyang asawa? Si Dunya Victorina at siyang nangangako na huwag siya mawala ng iirog. Mangyari pa. Sa bahay pa naman ang nangyari sa tiyo ko. Aba Basilio, patuwa ba kayo sa pagpapahingahan? Ito ba'y kababae ninyo? Si Sagani, hindi kami magkakalaban. Magkakapatid ang aming baybayin, siya ay tubo sa katabing baybayin. Kailangan ng lahas. Huwag po kayo magayat mga binata. Wala akong masamang tangka, ngunit ay isang dahilan ito na ang parokya ay nasa ilalim ng piligong taga rito. At siya, halina't kayo't uminom ng serbis sa paalang-alang sa ating lalawigan. Salamat, pero hindi kami uminom. Sasangang panahon. Ano naman, huwag kayo magsalita ng ganyan, Base Victor. Dati, hindi nyo nakikita ang aming mga gugol at mga nanirahan sa aming lupain ay nagsisimula ng pagtutol. Siya na ang nadain sa pagkakundi ay iyang. Ngunit, saan mo kayo nagsuot? Bakit hindi nyo makita ang pinakamainam na paglagayan? Nakakita na ako ng maraming ilog at tanawin. Wala na sa aking kabuluhan ang mga yan, kundi ang mga alamat. Kung sa alamat ay ilan ang pasig, narin ang malapad na bato, narin pa ang isang alamat, ang sayong nagbibig niya Jeronima, na may bubuhay sa inyo ni Padre Florentino. Walang kabuluhan niya. May isa lalaking mag-aaral ng akong pakakasal ng babae sa katibayan. At pagkatapos ay hindi na alala ang pangakong iyon. At nakaraan ng kanyang kabataan, siya ay tumaba. At isang araw na lamang ang pangakong nakalimot ay siyang arsobispo ng Manila. Tiisin mo na. Malaki pa magagastos mo sa nakikipag-usap ng isang taon kaysa sa 10 hinihiling ng mga puti. Pagpalagay mong lumaki ang mga buhaya. Kung darating ay magsusuot ka ng dikula, pupunta ka ng Maynila upang mag-aral, kagaya ng mga dalaga sa bayan. Sa mga usaping ito, nananaloy nawawala ng barot sa lawal. Sa alabok tayo mauuwi, Ama, at wala tayong damit nang sumilang sa maliwanag. Ibigay mo na ang isa mong dangkal lupa. Lingkod ako, at marami ang taon ako'y naglilingkod sa hari. Sa tulong ng aking salapi at mga pagpapagod, hinihiling ko sa kanya ngayon na lingapin niya ang katwiran ko at lilingapin niya ako. Kung sa araw-araw ay naglilimos ako sa isang pulubi, upang huwag na lamang ako yamutin. Sino ang makapipihit sa akin na magpatuloy ako sa pagbibigay kung nagpapakasagwa naman? At walang makapagpapatinig sa kaniya sa ngayon, at walang batang makapagpapalubog sa kaniya. Magagawa ninyo ang gustong gawin. Ginoong gobernador. Ako ay isang mama at wala akong lakas. Ngunit inayos ko mga bukiring ito. Magbabayad ako sa mga abogado. Kung ako'y manalo sa usapan ay mapapabalik ko siya. Ngunit kung ako'y matalo, hindi ko na kailangan ng anak. Guardia si Visitano, Jesus Maria Citano, ang napakabait at napakabuti. Ano ang gagawin mo sa itak na iyon kung ang mga sibil ay may dalang baril? Kailangan kong bantayan ang aking mga pananim. At ang bawat isa ng tubo roon ay buto ng asawa ko. Nanganay pinagbilan ako ng isang tapos ng asawa ng sa halagang piso at biglang nalandaman ng sinabi ng babae na wala raw kabuluhan at transaksyon na yan sapagkat wala siyang nanggulo. Alam mo muli anong dapat mong gawin. Isimula mo muna ng sa halagang 250 piso ang iyong bahay. Saan kang mababayaran hanggang sa nanalo sa usap.
kung aalis ka ay babalik na lang ako sa gubat at hindi na muli ko